Yan mga kapatid, at magandang gabi po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik. At may mga mensahe na naman akong ibabahagi sa inyo. Ayan. Ating ibabahagi ngayon. Yan, sa mga magpaparitual po ay mag-PM lang kayo sa akin sa Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Ayan, at pakisuportahan nyo na rin ang aking page, FB page o Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan, at bagong simula pa lang ako at salamat sa mga sumusuporta na mga taga-ibang lugar, lalong-lalo na sa mga ibang bansa o saan man silang panid ng mundo, sa mga OFW na nakikilala at walang sawang sumusuporta sa akin, sa mga kababayan ko na nakakapanood ng aking mga video ay suportahan po ninyo ako. Ayan, at pipili tayo ng 13 baraha mga kapatid. Ibabahagi natin ang mga mensahe. Ayan, para makita ninyo mga kapatid. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan po mga kapatid. Kumuha po ako ng 15 na baraha upang ibabahagi sa inyo ang mga mensahe ng barahang ito. Itong taong misunderstanding kayo, maring sa pamilya ninyo, sa side ng lalaki, sa side ng babae, o sa inyong mga kapitbahay, o kung sa inyong mga kagalit, kaaway, o kung ano man ang mga nangyari sa inyo, kayo mga kapatid ay kayo ay may hindi na pagkakaunawaan. Kaya ang ma-advise ko dito, kung sino ang may problema, kung sino ay ang may mali, para hindi na lumala, ay anuhin ninyo mga kapatid, kausapin ninyo kung ano ang problema. Kasi habang buhay, ang problema kasi mga kapatid, kung pinag-uusapan niya, may solusyon yan mga kapatid. Kasi kung lalong pinapalala mo ang mga bagay-bagay ng mga ganyan, ay mas lalong lalala yan, lalong-lalo na pag may mga nagingialam o gumagatong sa inyong magpapamilya. And ang mga ma-advise ko mga kapatid sa inyo, may misunderstanding sa inyo, ayusin ninyo mga kapatid. Ang problema naman mga kapatid, kung parehas kayo mahinahon at kung ano man, ay madadala naman ito sa usapan. Ang problema kasi mga kapatid ay may solusyon. Ayan po ang aking masasabi sa inyo. Maaayos ninyo ito mga kapatid kung ano man ang inyong mga hindi na pagkakaunawaan o na pagkakaintindihan. Ayusin ninyo mga kapatid habang hindi pa lumala ang mga bagay-bagay na mga ganyan. Dahil habang tumatagal yan, nagkakaroon ng lamat, hindi pagkakaintindihan, nag-aaway-away, hanggang sa nakikialam na yung iba, pamilya, kung ano-ano man, ayusin ninyo. Na hanggat hindi pa lumala, kung sino ang may problema, kung sino ang may mali, ay ayusin. Ganun mga kapatid, hindi yan dinadaan sa tapang. Yung mga tao kasi ngayon mga kapatid, dinadaan sa tapang, sa impluwensya, sa pera, sa dami ng pera, sa kayabangan. Mali yung ganun mga kapatid. Ang tapang kasi mga kapatid, kung papairalin natin ang tapang natin, sa totoo ngayon, sa advice ko lang, kung sa tapang lang mga kapatid, daming bibili ng tapang ng isang tao, sa totoo lang. Sa panahon ngayon ay sa dami ba naman ng pera ang tao,
Eh, kaya ano lang natin ang pag-usapan. Kaya hindi naman masama na kung may mga problema, wag nating idaan sa init ng ulo, sa galit. Ayan, pag-usapan. Ayan lang yung ano ko. Ayan lang yung ma-advise ko sa inyo. Eh, maikli lang kasi ang ano, ang ating buhay mga kapatid. Kaya wag nating palakihin ang mga issue ng mga ganyan. Kasi may mga bagay kasi ng mga kapatid na minsan hindi alam nila kung ano ba talaga ang ano ng isang tao. Kaya minsan nakakaisip sila ng mga negative. Kung gusto niyo malaman ang ano ng taong 'yan, lapitan ninyo, kausapin ninyo para magkaroon kayo ng kagaanan ng loob, hindi yung kung ano-ano yung mga pinagagawa. Mali 'yun. May single mom. Ang single mom dito mga kapatid, maaring merong pamilya dito, merong single mom dito na iniwan ng kanilang lalaki, ang asawa nitong single mom na ito. Maring itong single mom na ito, yung asawa nito ay nagloko itong ano mga kapatid, itong ang ano ng single mom na ito, nagloko, naghanap ng iba, nangaliwa, na sumakabilang bahay itong ano ng ano ang single mom na ito. Yan. Ang ginawa naman ng single mom na ito ay pinaubaya niya mga kapatid, na naglakas loob siya. Maaring ditong may nakikita akong ng ibang bansa o ng ibang bayan, nagtrabaho, pinursige na mabuhay ang kanilang pamilya mga kapatid. Itinaguyod niya ang kanyang mga anak na mag-isa. Ayan. Ayan, at ako'y inubo. At excuse lang mga kapatid. Itong matandang babae na ito ang isa sa nangingialam. Isa sa nangingialam dito sa single mom na ito. Itong matandang babae na ito ay maaaring may alam ito sa spiritual mga kapatid. Ayan, itong matandang babae o maaaring itong lalaki na ito, maaaring ito ay lola niya, lola. Itong nangingialam na ito. Yan. Kasi ang akala ng matandang babae na ito, yung single mom ang nagloko. Kasi hindi niya alam kung ano ang totoong nangyari. Kaya itong tao na ito, nangialam itong matandang babae na ito. Kaya may misunderstanding sila ng single mom. Ayan po mga kapatid, may misunderstanding sila. Itong nangialam lang to mga kapatid dahil di alam ng matandang babae na ito kung ano ang problema ng kaniyang apo o sa single mom na ito, kaya naghiwalay sila. Kaya nangialam ito. Itong matandang babae nito ay may alam ito sa spiritual. Marunong ito sa ritualan, marunong ito sa pangkukulam. Itong nakikita ko dito mga kapatid, batikan din ito sa mundo ng spiritual. Itong matandang babae na ito. Kaya itong matandang babae galit dito sa single mom. Itong matandang babae na ito ay may mga alaga din ito, mga espiritu ng mga masasama. Maaring ito ay mga kaluluwa, mga engkantong itim o kung ano-ano man na mga alaga nitong matandang babae na ito. Ang ginagawa nitong matandang babae na ito mga kapatid ay binibigyan ng hindi pa sakit mga kapatid ang ginagawa nitong matandang babae, kundi paghihirap nitong single mom na ito. Parang gusto niya maghirap o bumalik sa kanyang anak, kasi nalalaman kasi nitong matandang babae na itong babae na ito ay naitaguyod niya ng maayos ang kanyang mga apo. Ayan mga kapatid, naitaguyod niya ng maayos ang kanyang mga apo. Kaya dinaan ito sa spiritual, nagutos ito ng mga masasamang espiritu itong matandang babae na ito upang pinsalain itong single mom na ito. Kasi naiinggit siguro itong matandang babae na ito. Yan, naiinggit itong matandang babae na ito dahil nakaahon na itong single mom na ito, kaya na pinadalhan niya ng mga masasamang espiritu, niritwalan nitong matandang babae. Ayan, ang sabote ito, may ritual ito na sabote. Maaring ang picture nitong babae na ito ay inilagay sa bote. Ito mga kapatid, may ikwento ako sa inyo. May isang nagnakaw kasi ng aking mga ritual table. Itong mga ritual table na ito mga kapatid ay ganito. Yung mga ganito yung mga ritual table ko. Yan, dito po ako nag-ano. Yung ritual table na ito mga kapatid ay ini-screenshot niya. Ini-screenshot niya mga kapatid. Tapos
yung ano na yun mga kapatid, yung in-screenshot niya, yung may kaibigan ako na taga Sebaste na isang manggagamot din, itinag sa akin na yung pinost niya doon, ginamit niya sa masama ang aking mga ritual na ito. Ang mga ritual ko na ito ay mabubuti. Tapos nilagyan niya ng mga, yung mga ganto daw ay mabisa daw sa mga kulam-kulam daw iyon. Pero doon ako nagalit mga kapatid. Masisira talaga ang pangalan ko sa mga katarantaduhan na ginawa ng babae na yon mga kapatid. Nung kinagabihan, pinost ko siya, pinahiya ko talaga kasi maari siyang ano doon, pwede siyang makasuhan doon pag ninakaw niya yung mga ano, yung mga picture ko na talagang sa akin talaga. Tapos ginamit niya sa masama. Taga Bilison yung babae na iyon, taga Bilison. Sinubukan niya ako mga kapatid. Nung nakaramdam na ako ng tinigal po niya ako, malakas din yung babae mga kapatid sa ano na yon. Kwento ko lang ang karanasan ko dito. Nung pagmantra ko ay talagang nakita ko talaga na niritwalan, ginawa niya, in-screenshot niya yung ano, in-screenshot niya yung picture ko sa Facebook. Ayun, pagka-screenshot niya, pinidevelop niya. Alam na alam ko ang mga galawan niya. Tapos nung nakita ko, nung naaurahan ko siya, yung picture ko inilagay sa bote mga kapatid at tinirikan ng itim na kandila. Pagtirik ng itim na kandila, doon ako nakakaramdam na parang sinusunog yung katawan, parang sinusunog ang katawan ko. Abay, syempre hindi naman ako magpapatalo diyan. Syempre, sa totoo mga kapatid, ang spiritual kasi ay hindi basta-basta. Buhay ang nakataya mo diyan. Talagang pag pumasok ka sa spiritual o pag pumasok ka sa mundo ng social media gamit ang spiritual, ay maraming susubok sa iyo mga kapatid. Maraming susubok sa iyo, maaring mangkukulam man yan, manggagamot man yan. Kasi sa mundo kasi ng spiritual, hindi kasi maiiwasan ng inggit, galit, o yung iba kasi natatapakan ang kanilang estado o nasasapawan sila. Yan mga kapatid. Yan mga kapatid, maraming talagang susubok sa iyo. Ay talagang pag ako talaga ay sinubukan nila, di ko talaga sila tutulugan, tandaan nila, ay talagang mangangatal siya, talagang manginginig siya sa akin. Pag ako'y sinubukan niya, ay nilagay niya doon, ay habang nagmamantra ko ay nakikita ko doon ay yung picture ko, nasa loob siya ng isang kwarto na mayroon siyang mga manika, pero yung ano niya, yung ginawa niya, yung bote na yon, pinasok niya yung picture ko doon sa bote, yung maaring garapon iyon, at nilagay niya doon, tinirik niya doon sa garapon yung kandilang itim at dinasalan niya. Ay nung ako'y nagdasal din, nagmantra lang yung ano ko, panlaban ko doon, ay talagang nanakbo yung babae. Talagang parang masiraan ng ulo na habang minamantra ko ay kukontrolin niya yung isip ng tao. Ay mahirap pa talaga pag ganun mga kapatid. Kasi pag psychic ka kasi mga kapatid, ang utak kasi ng tao, makukontrol mo yon mga kapatid. Marami kasing ano ng psychic. Minsan kinukontrol nila, minsan ano, kaya maraming psychic na nagbibigay na kinukontrol ang kapalaran. Minsan may mga psychic din kasi na mga masasama, may psychic din na mga mabubuti. Ayun mga kapatid, ang nangyayari doon ay talagang lumaban ako mga kapatid. Hindi talaga ako nagpatalo kasi yung nakaramdam na talaga akong pananakit ng ulo na parang puputok na, ay nagmantra ako, kumalma lang ako. Doon sa awa ng Panginoon, natalo ko siya. Pagkatapos pinaliparan ko rin ng mga orasyon, kasi ang orasyon kasi mga kapatid, ang orasyon kasi pag wala kang depensa sa katawan mo at pag mahina ang depensa mo, pag pinaliparan ka niyan at di mo masalagyan, ay pasok talaga yan sa'yo. Yan kasi ang mundo ng spiritual ay iba kasi, hindi yan tulad ng physical na kahit magsuntukan man kayo dyan, kahit magsuntukan, magsipaan man kayo, magbarilan man kayo dyan, o kung ano man. Kasi pag physical kasi mga kapatid, makikita mo ang mga ano mo, ang galaw o ang galaw o kilos ng isang tao na aatake sa iyo. Maaari mo yang madidepensahan o masasalag o maproteksyonan mo ang iyong katawan. Isa spiritual, hindi mo makikita yan mga kapatid, na papaatake na sa iyo ang isang atake ng kalaban. Paano pag mahina ang depensa mo, ay talagang pasok yan sa iyo. Yan mga kapatid, na hindi dapat ina-underestimate ang mundo ng spiritual mga kapatid.
yung ang mga bala na yan, kung babarlin ka, maiilagan mo yan. Ang spiritual ay hindi, di mo nakikita yan. Paano pag manggagamot ka lang, di ka psychic, hindi mo makikita ang bato ng kalaban mo. Kaya dapat, ang ano ko dyan sa inyo, pag manggagamot kayo, sikapin ninyong babuksan ang inyong ikatlong mata para kahit papano may panlaban kayo kung ano, may panlaban kayo, mapigilan ninyo ang mga masasamang tangka sa inyong buhay. Yan ang mga manggagamot, mga kapatid. Nung nalaman ko na nagdasal lang ako, pang Rabelta, talagang sinakluban ko talaga siya. Sinakluban ko, diniskomunyon ko muna. Pag saklob niya sa akin, hindi na siya makapagana ng isang orasyon. Pinaliparan ko siya in-stock ko siya sa Facebook. Alam ko yung niya, yung lokasyon niya, pinatungkulan ko lang. Hanggang ngayon, sa awa ng ating Panginoon, hindi na ako binalikan. Kasi mga kapatid, kasi dalawa lang kasi ang mga nagtatahak ng lihim ng karnungan. Ganon din sa tao, mga kapatid. Sa lihim ng karnungan, may mga mabubuti, mayroong mga masasama. Mayroong mga mangkukulam, mayroong mga faith healer. Ayan, sa mga tao naman, mayroong mga mabubuti, mayroong mga masasama, mayroong mga kriminal, marami kasi mga kapatid. Kung aaralin mo lang ang mga kapatid, kung hindi mo makakayanan ng utak mo, mabubuang ka. Ayan mga kapatid, ang mundo ng espiritual. Sa awa ng Panginoon na natalo ko yung babae na iyon na nag-angkin ng aking mga video o aking mga picture na in-screenshot niya para gamitin na pamimira sa tao, ay hindi ako makakapayag doon. Maraming nagalit na mga kapwa kong manggagamot. Sabi nila mali yung ganon. Kasi itong mga naipundar ko ay talagang pinagsikapan ko ito na mapagawa, mapabili. Dahil ito, hindi ko ito nabili itong mga gamit na ito sa mga donasyon ng aking mga client, sa mga payment ay iniipon ko po yan at binibili ko ng mga gamit. Na mayroon ding ibang may mga donasyon din na nakakapundar din ako ng aking mga gustong bilhin o naipundar na mga gamit. Ayan, mga kapatid. Ay sa bote na ito, dito sa single mom na ito ay ang picture ay itong single mom na ito ay nilagay ang picture nito sa bote para ritualan. Po, isinare ko lang po sa inyo yung aking karanasan ng mga ilang araw nung nakipagkumbati ako sa spiritual na ay talagang sinubukan talaga ako kung dapat wag kayong manubok kung ayaw ninyong subukan. Wag niyong subukin ang isang kakayahan ng tao kung ayaw ninyong subukan. May mga tao kasi na mahilig manubok, hindi nila alam pala yung mga kakayahan niyan ay malakas pala. Dapat marunong din kayong kontrolin ang inyong emosyon sa pamamagitan ng spiritual. Ang tao kasi na marunong magdala ng spiritual sa pamamaraan ay marunong magpigil yan. Hindi yan dinadaan sa yabang, hindi yan dinadaan sa paninindak. Ang totoong manggagamot ay marunong yan ng mundo ng spiritual. Hindi yan dinadaan sa yabang na kung porket nakaroon lang ng kunting kaalaman ay yumabang na. And sa akin mga kapatid, bago ako naging ganito ang antas ko, ay dati rin akong kinukutya mga kapatid. Dati lang din akong isang mahirap mga kapatid na kinukutya ako ng mga manggagamot, tinatawanan ako sa isang mga healing room o ina-underestimate ang aking kakayahan. Yun, naging ganito ang naabot ko yung mga ganitong pamamaraan dahil sa aking sinikap ko mga kapatid. Nag-aral ako sa panggagamot, inaral ko lahat-lahat ng kung paano ang pamamaraan sa pagluluna, sa pagkakalas, sa herbal. Ayan ang mga inaral ko mga kapatid. Nung naging mahusay na ako, yun, marami nang nagki-claim na sila daw ang nagturo sa akin, yumabang na daw. Kasi mga kapatid, pag alam ko kasi mga kapatid na ako ay nakakarinig ako ng mga masasakit na salita, lalo't lalo na pag hindi totoo, ay umiiwas ako mga kapatid. Umiiwas ako para hindi na ako makasakit o makabitaw ng mga masasakit na salita. Kasi pag ako talaga nakabitaw ng mga masasakit na salita, asahan nila na magkakatotoo yan mga kapatid. Na ina-underestimate nila ang pagiging manggagamot ko, na kasi ganto, ganyan, baliw daw, o sira ang ulo. Ay siya, wag nilang subukan. Mga kapatid, ay ako kasi mga kapatid, kung gaano ako kabait na tao, siyempre, marunong din tayong mag-handle ng ating emosyon. Ganun yun.
ano ng pagtatahak ng lihim na karunungan sa espiritual na naging natuto na ako sa panggagamot. Marami na nag-claim sa amin lang galing ng dati yan, mahina lang yan, tapos ngayon naging malakas, yumabang na, ganto ganyan. Mali yung ganon. Kasi mga kapatid, natuto ako sa pagantong pamamaraan, sa pagtatarot, sa kung ano man, dahil sa aking pagsisikap, sa pag-aaral, sa pananaliksik ng mga iba't ibang aral sa lihim na karunungan. Kaya natuto ako at naging, hindi naman sa sinasabing dalubhasa ako sa mga ganitong pamamaraan. Ayan mga kapatid. Kaya dapat wag po tayong magiging mapagmataas mga kapatid. Hindi natin alam yung mga ina-underestimate ninyo, o kung ano mang ina-underestimate, o sino mang ina-underestimate ninyo, ay balang araw sila pa pala ang mas magaling sa inyo. Kaya dapat be humble lang tayo mga kapatid. Wag po tayong magmaliit, wag po tayong magpagmalaki. Yan, dahil may hangganan. Yan. Itong dito mga kapatid, itong balik tayo sa ating pagtatarot. Itong matandang babae na ito ay iniritwalan itong single mom sa bote. Yan. Nang dahil sa sa inggit, dahil sa inggit na ito mga kapatid, ay niritwalan itong matandang babae na ito. Yan. Naipasok sa bote, inilagay ang picture ng single mom na ito sa bote dahil sa inggit. Yan. Diyan kasi mga kapatid, namumuo ang kasamaan ng isang tao dahil sa mga sulsol o pumapasok. Dahil ang demonyo kasi mga kapatid ay mapanmin lang yan. Pag ikaw ipinasok niyan at napasa ilalim ka sa kapangyarihan niyan, makakaramdam ka ng inggit, insecurity. Yan, pag nakaramdam ka ng ganyan, sisiraan mo na yung tao hanggang sa kumalat na sa ibang lugar, sa kung ano-ano, na ang inggit na yan ay dyan naman namumuo na hindi naman totoo ang mga pinagsasabi. Yan ay mga pakana ng mga demonyo mga kapatid. Mga yan, mga makikitid ang utak na mga inggit. Kaya marami kasi mga kapatid, hindi umaasinso ang mga taong naiinggit sa kanilang kapwa dahil tumitingin sila sa blessing ng isang tao na dapat meron sa kanila. Kaya ang blessing na dumadating sa kanila nauudlot kasi doon sila tumitingin sa blessing na dumadating sa kanilang kinaiinggitan. Ayan ang katotohanan dyan mga kapatid. Itong matandang babae ay merong inggit ito. Yan. Itong Aries sign. Itong Aries sign na ito ay isa ito sa biniktima. Biniktima nitong matandang babae na ito. Itong Aries sign na ito. Ayan. Ay, ito palang bata. Ito palang bata ang ang hinahabol nitong matandang babae. Ito, gusto nitong matandang babae na yung bata, yung anak ng single mom na ito na andun sa tatay, para yung single mom na ito magsusuporta ito sa bata at andun ang pera na ibibigay ng single mom na ito sa matandang babae. Ayan, ang intensyon ng matandang babae, ang makuha ang bata ng kanilang apo na ang batang ito. Ayan. Itong gusto niya makuha. Para ang padala ng single mom dito sa matandang babae para gawin niya itong ang bata, itong susi itong bata para mapadalhan ng single mom itong bata, pero siya ang magtatanggap itong matandang babae. Ito ang kinaiinggitan niya, ito yung plano niya na naiinggit siya, kaya ginawan siya ng ritual sa bote dahil sa inggit. At may mga plano ito, matanda na ito. Nagpapadala pa ito ng mga masasamang espiritu upang guluhin ang utak ng single mom na ito. Ang ngayon mga kapatid, mahirap ngayon sa panahon na kawawa ang mga tao na na nabibiktima ng mga ganito na na hindi nakakahanap ng mga manggagamot na tunay. Hindi kasi marami ngayong naglitawang mga manggagamot kuno na naniningil ng mahal. Marami na ngayon naglipana na yung kanilang mga ang isinasagawang pamamaraan ay hindi naman tumatalab. Naniningil ng mahal. Tapos may iba tinatakot pa. Ay mali yung ganun. Hindi ka manggagamot. Ginagamit mo ang
ang tinatawag na karunungan na lihim sa paninindak. Mali yung gano'n na sisindakin mo ang tao na porket gipit o hindi man makabayad. Hindi, magbabayad yung mga yan, pero hintayin ninyo na kasi ang tao kasi din mga kapatid, nagigipit din. Dapat tayong mga manggagamot o tayo may mga client, wag din nating gipitin ng ating mga ang ating mga client. Siyempre, ang respeto lang din, di naman dinadaan sa takot yan, porque nagkaroon ka ng ganyang kakayahan na pag hindi nagbayad, sisindakin mo, pangit yung ganun. Pangit yun. Kung totoong na ikaw ay alagad ng ating Panginoon, kung ikaw ay sumusunod sa rules at ay intindihin mo hindi naman lahat ng ng isang tao ay maganda ang mayroon din naman, mayroong mga okay lang naman, mayroon din namang gipit, mayroon din naman kapos sa budget kaya hindi nakakabayad. Hindi yung pipigain mo, nagigipit ka, mali yun. And sementeryo. Itong matanda na ito, mga kapatid, ang ginamit nito mga kapatid ay ang mga masasamang espiritu. Pinukaw nito ang mga masasamang espiritu na natutulog sa sementeryo. Ayan. Ito, pinukaw nitong matandang babae na magpadala ng mga masasamang espiritu dito sa single mom. Sa sementeryo, nagritual din ito. Nagtawag din ito ng mga masasamang espiritu sa sementeryo para suguin is nagpadala siya ng utos na pinsalain itong single mom na ito. Pero hindi nagpapatalo itong single mom na ito, pero nilalabanan niya ang lahat ng mga pagsubok, ang mga pangyayari sa buhay, mga paghihirap. Nilalabanan itong single mom kahit nakakaramdam ito ng pamimigat ng katawan, sakit ng ulo, hindi makatulog, parang nadidepress na, kung ano-ano na mga iniisip. Nilalabanan ito ng single mom alang-alang sa kanilang mga anak na natitira. Yan, sinakripisyo ng single mom na ito ang kanilang buhay, mapaibang bansa man o nagtrabaho kung saan-saan para maitaguyod o mabuhay ang bata na ito ng maayos at may marangyang bahay o kung ano man, maayos na paaralan. Believe din ako sa mga single mom na ganito. Saludo ako sa mga single mom na naitaguyod o na binuhay nila ang kanilang mga anak sa mabubuting paraan. Ayan. Itong mga santo na ito, ang mga santo ay isa rin tumutulong sa single mom. Kaya minsan napapasok itong ang isipan ng single mom na ito, pero tumutulong itong mga santo na ito, mga kapatid. Yan. Yang single mom na ito, tinutulungan ito na ang mga masasamang espiritu na ito ay hindi siya mapinsala. Ito mga ritual sa bote, itong mga santo na ito ay ito ang dumidepensa sa kanya. Ang mga santo daw mga kapatid ay hindi daw totoo. Hindi daw, ito lang ang opinion ko. Ang mga santo daw ay hindi daw totoo. At yan po ay tao lamang. Mali yun mga kapatid. Ang santo mga kapatid ay yan po ay mga ibinaba dito sa langit mga kapatid. Yan po ay mga misyon yan dito. May mga misyon yan na ibinaba yan dito para maghatid ng mga kung ano-anong mga yung mga dun sa langit. Parang inaano nila yung mga nga ang tawag diyan, yung mga nakikita nila doon. Yung iba nga ay mga nakikita nila kung ano yung hitsura ng langit, yung mga kung ano-ano man. Yan po ay tinatawag ng mga santo. Yan po ay mga pinababa yan dito upang upang ipalaganap na totoo ang himala mga kapatid. Tulad ng Senyor San Blas, ayan, si Senyor San Vicente. Yung mga santo na yan ay galing sa langit yan. Tatawagin ba namang santo yan kung hindi galing sa langit, kung walang basbas yan? Ayan ang katotohanan dyan. Yung sinasabi na iba na hindi totoo ang santo, totoo yan. Yan kasi ang iba kasi ang ginawa lang kasi ang mga ganyan sa mga imahe, kaya sinasabi na hindi daw totoo. Totoo yan mga yan. Nakakapaggawa ng mga himala yan. Si Santiago Galicia, ayan yan mga yan ay mga yan, galing sa langit yan, pinababa lang yan dito. O si Juan Bautista, ayan, si Juan Bautista naman ay yan ay isang santo yan mga kapatid.
Yan, si Juan Bautista ay galing sa langit na ipinababa dito upang binyagan ang ating Panginoon sa isang ilog. Yan siya yung inatasan niya ng Ama na pinababa dito upang binyagan ng ating si Jesus sa pamamagitan ni San Juan Bautista. Yan ay santo yan. Yan ang tinatawag na mga propeta. Yung mga kapatid, nakakapanggamot yan, nakakapagpakita ng mga himala. Yan ang mga tinatawag na santo. Hindi yung mga propeta na bula ang mga propeta na nagpapanggap na nagsusuot ng mga na mga puti, na sasabihin sila daw ay Kristo o mali yung mga ganun, mga kapatid. Maling aral yung mga ganyan. Kung ikaw lang ay lalawak sa mga ay maintindihan mo. Sasabihin hindi daw totoo ang mga santo. Totoo yan. Yan ang mga totoong propeta. Ay sila mga propeta Elias. Yung mga totoo. Hindi yung mga bulaang propeta na yan nagsilipa na yan. Ay hindi yung ganun. Ginawa na nilang negosyo ang relihiyon. Ginagawa ng pinag-aaway ang salita ng Panginoon. Sino ba namang Panginoon ang matutuwa diyan na imbis ang salita niya ay palaganap, ay ginawa ng debate, pinag-aaway-away o talagang hindi talaga maganda? Mali 'yun. Imbis nga ipalaganap ang magandang balita at katotohanan, ay pinag-aaway-away na, dinidebate na. Sino ba namang Diyos na matutuwa diyan? Ginagamit nga sa pera. Yan kasi mga kapatid, pag hindi ka nagsimba, papadalhan ka ng liter o pera, o papadalhan ka ng penalty kung hindi ka magbibigay ng ikapo, ay ganun. Kasi ako mga kapatid, sa lahat ng mga relihiyon na kalimitan talaga pera talaga ang dahilan. Yung mga ganun. Yan. Alahas. Itong alahas na rin ito. Yan. Kumaaring ang mga naipundar din itong single mom, may mga alahas din itong naipundar, mga kapatid. Na isa din sa nakikita ng matandang babae na ito, nasuot-suot ng single mom na meron siyang alahas. Na ito ay gusto niyang makuha, mga kapatid. Ito ay ginagamit niya na ang bata, ginagawa niyang alas ang bata na ito, nakukunin niya na siya ang mag-aalaga ng bata para ang padala ng single mom na ito sa bata sa kanya mapupunta. Yan. At kung kung makapapadala man ito, kung mangyari man ito, yung matandang babae nito ay wawaldasin niya ang lahat ng pera na ipinadala ng single mom. Na iyan, anong katotohanan. Dagat. Itong dagat na ito ay maganda ito pag kayo ay nabibiktima ng mga espiritu o kung ano man, dahil ang dagat po, mga kapatid, ay mas maganda ito. Kung kayo ay nakakaramdam ng balisa o hindi kayo makatulog, pumunta po kayo sa dagat at magbabad po kayo doon, umaligo kayo o ibabad niyo ang inyong katawan ng mga 15 minutes o 20 minutes bago umahon. Dahil ito po ay nagtatanggal po ng mga negatibo sa ating katawan. Itong dagat. Dahil po kahit nga engkanto, mga kapatid, ay takot sa dagat. Takot nga yung engkanto sa asin eh. Ayun yung mapa-engkanto man yan o papademonyo, kasi pag nalapatan kasi nahagisan sila ng asin, nasusunog yung mga yan. Kasi ang nakalagay naman dyan sa ating banal na kasulatan, ang asin po talaga ay sagrado yan, mga kapatid. Sagrado ang asin. Kahit basahin pa ninyo dyan. Ako, mga kapatid, hindi lang talaga ako pala simba, pero nananaliksik din talaga ako. Sinasaliksik ko ang lihim na karunungan at hayag na karunungan. Ay yung mga hayag na yan, mga kapatid, yan ay galing sa mga Biblia. Ang lihim naman, mga kapatid, yan ay inilihim na hindi inilabas sa mga Biblia, kaya nga lihim, mga kapatid. Ayan. Kaya lihim. Kaya dapat balanse po ang pag-aaral niyo diyan. Kasi pag lihim lang kayo ng lihim, ang inyong pag hindi kayo ng hayag, yung iba napapariwara, mga kapatid. Umiiba ng landas dahil sa wala silang guide o maling turo o walang nagga-guide sa kanila. Kaya yung ibang mga manggagamot ay umiiba ang landas. Tsaka bago ka maging manggagamot ay maraming pagsubok ang ang susubok sa iyo, mga kapatid. Lahat ng paghihirap talagang susubukin ka. Yan. Lihim o secret. Yan. Itong lihim na ito ang inililihim ng matandang babae sa single mom na ito
Ang pinaggagawa niya itong ritual sa bote, itong masasamang espiritu na ginising ang mga patay sa sementeryo upang gumising ang mga masasamang espiritu na ito at padala sa single mom. Sikreto niya itong binibira, mga kapatid. Sikreto na itong binibira, itong matanda na ito. Maaring nanay ng lalaki o maaring nanay ng lalaki o tinatawag niyang lola ng lalaki na asawa ng single mom. Yan. Itong sikreto niya itong sinasabotahe o binibira, mga kapatid. Itong single mom na yan. Yan. Kaya dapat itong Scorpio, isa rin itong Scorpio na ito na hindi rin buto na hindi niya matanggap na kayo ay naghiwalay, kasi hindi nila alam kung ano hindi alam ng Scorpio na ito o water sign at ang matandang babae na ito kung ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan ninyo ng inyong asawa ng single mom na ito. Ayan. Itong hindi buto sa iyo ang pamilya niya. Yan. Maaari din may iba rin dito yung sa single mom din na ito, itong single mom, yung pamilya nito ay hindi buto sa pamilya ng lalaki, kasi nga ang single mom na ito ay nagsabi sa pamilya nitong single mom na sinabi niya na siya ay niloko. Yun, mga kapatid. Kaya itong pamilya ng single mom ay hindi buto sa pamilya ng lalaki. Yan, sa mga nakaresonate dito. Kasi itong lalaki na ito ay nagloko na hindi alam ng matandang babae. Kaya yung matandang babae na ito nangialam ito, gumawa ito ng sa pamamagitan ng spiritual, kasi may alam ito. Kasi ang mga sinauna talagang tao, sinaunang mga matatanda, talagang kalimitan ng mga matatanda ay may alam sa spiritual. Yan, mga kapatid, bihira na lang ngayon ang mga taong may kakayahan ngayon, kasi yung ibang matatanda na ay lumisan o pumanaw o namatay na. Ayan. Itong ginawa niya. Dahil sa bata, gumawa ito ng paraan para marami din kasi ang mga intensyon ng matandang babae na ito. Maaring pera, maaring alahas, o maaring luho. Kasi mga matatanda kasi ngayon, bago sila kasi mawala sa mundo ay kailangan daw muna lang maranasan din ang karangyaan. Minsan kasi namumuo ang inggit. Ayan, mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Kaya mag-ingat po tayo palagi. Kung may mga problema, dapat po ninyong pag-usapan para maayos agad. At hanggang dito na lang, at God bless us all. I love you all subscribers.